May mga hapunang hindi tayo inaanyayahan. At minsan doon tayo natututong imbitahin ang sarili pabalik sa puso. Hina, dahan-dahan. Isang basong tubig. Isang tibo. Isang katotohanan. Hindi sukatan ng pagmamahal ang upuang walang pangalan mo. Noong gabing iyon, nakita ko silang nakangiti sa isang larawang walang ako. Sumikip ang dibdib pero hindi ako sumugod. Pinili kong pumikit, makinig sa katahimikan, at tanungin. Kung hindi nila ako tinawag, bakit ko iiwan ang sarili ko? Ito ang kwento ng isang babae na pumili ng hangganan kaysa eskandalo. Ng katotohanan kaysa inay. At ng pag-ibig, una sa sarili, bago sa kahit sinong mesa. Kung nasaktan ka man ng hindi ka kasama. Manatili. Hina. Dito magsisimula ang paghilom. Tahimik ang gabi ng Pasko. Sa labas ng bintana, kumikislap ang mga ilaw. Pero sa loob ng bahay, tanging katahimikan ang bumabalot sa akin. Ang orasan sa dingding, bawat tiktak nito ay parang paalala. Na habang ang iba'y nagdiriwang, may mga pusong tila na iwan sa dilim. Binuksan ko ang telepono. At isang larawan ang agad na sumalubong sa akin. Ang buong pamilya ng asawa ko. Nakangiti, magkakatabi sa isang mahabang mesa. Mga plato ng spaghetti at hamon. Mga ilaw ng chandeliers na kasingkinang ng kanilang mga ngiti. Sa caption, nakasulat. Isang masayang Pasko kasama ang pamilyang kumpleto. Kumpleto. Ngunit bakit parang may kulang? Ako. Ramdam kong unti-unting nag-init ang dibdib ko. Hindi dahil sa galit, kundi sa tanong na walang sagot. Bakit kailangang palaging ako ang wala? Ngunit imbes na sumagot ang isip. Ang katahimikan ang siyang umalingaw-ngaw. Lumapit ako sa kusina. Nag-init ng tubig. At dahan-dahang uminom. Habang dumadaloy ang init ng tubig sa lalamunan ko. May tinig na mahina ngunit malinaw sa loob ko. Hindi mo kailangang maging nasa mesa nila para maramdaman mong buka. Tahimik ang Pasko. Ngunit sa katahimikang iyon, may unti-unting kapayapaan na tumutubo. Isang paalala na minsan, ang hindi pag-imbita ng iba ay paanyaya ng langit. Para imbitahin mo ang sarili mong kaluluwa na umupo sa mesa ng iyong sariling pagmamahal. Habang nakatingin pa rin ako sa larawang iyon, narinig ko ang pamilyar na tunog ng telepono. Maamong boses ni nanay ang nasa kabilang linya. May halong pag-aalala, ngunit laging banayad. Parang simoy ng hangin tuwing umaga. Sa probinsya. Anak, nasaan ka? Tumawag ka agad sa bangko. Ipablock mo muna lahat ng credit card mo. Hindi ko maintindihan agad. Ha, bakit po, nay, tanong ko. Pilit na pinapakalma ang boses ko. Wala ka nang tanungin. Basta gawin mo muna, anak. Minsan, may mga bagay na hindi natin kailangang maintindihan agad. Sapat nang maramdaman mong may dapat kang sundin. Tahimik ako. Sa kabilang dulo, narinig ko ang mahinang buntong hininga ni nanay. Ang tunog ng taong marunong matakot ng may pagmamahal. Agad kong sinunod. Tinawagan ko ang bangko. At sa bawat numero na pinipindot ko, parang may kasabay na piraso ng tiwalang ibinabalik ko sa sarili ko. Nang matapos, lumabas ako sa veranda. Tahimik pa rin ang paligid. Tanging huni ng hangin at ilang alon ng alaala ang naroon. Naalala ko ang sinabi ni nanay noong bata pa ako. Kapag may kumakaluskos na hindi mo maintindihan, huwag mong takbuhan. Makinig ka lang, baka boses ng Diyos iyon. Ngayon ko lang lubos na naintindihan. Hindi lahat ng babala ay galing sa takot. Minsan, ito ay pagyakap ng langit. Sa pamamagitan ng tinig ng isang ina. Habang nakatingala ako sa kalangitan ng Pasko, may pagkapit ng payapang damdamin. Hindi ko pa alam ang buong dahilan ng tawag niya. Ngunit alam kong may tinuturo siya. Nasa gitna ng mga taong nagkukubli ng lihim, laging may isang tinig na totoo. At iyon ay boses ng pagmamahal. 3 oras matapos ang tawag ni nanay, nakatayo ako sa harap ng isang marangyang hotel sa Maynila. Ang mga ilaw sa loob ay kumikislap. Parang mga bituin na nakalapit sa lupa.
Mainit, masaya, ngunit tila hindi para sa akin. Sa loob, mula sa salamin ng pinto, nakita ko silang lahat. Ang pamilya ng asawa ko. Magkakasama, nagtatawanan. Nagtataas ng mga baso ng red wine. Parang walang puwang sa pagitan nila. Sa dulo ng mesa, naroon si Luis. Ang asawa kong matagal ko nang hindi nakakausap ng totoo. Katabi niya ang kanyang ina. Na palaging maayos, maganda. At laging tila may nakatagong distansya sa bawat ngiti. Tahimik akong nakamasid. Parang isang aninong hindi na nabibilang. Sa dibdib ko, may kirot na hindi galit. Kundi isang pagtanggap. Na minsan, hindi lahat ng pinaghirapan mong lapitan ay dapat mong ipilit pasukin. Huminga ako ng malalim. Bumabaon sa akin ang mga salitang dati nang itinuro ni nanay. Anak, huwag mong sukatin ang halaga mo sa bilang ng mga upuang iniwan ka. Sukatin mo ito sa tapang mong manatiling totoo. Kahit walang tumitingin. Tinignan kong mabuti ang eksenang iyon. Ang mga ngiti, ang saya, ang inday ng kanilang halakhak. At sa di kalayuan, nakita kong ang waiter ay dumating hawak ang credit card machine. Itinaas ni Madam ang kanyang platinum card. Subalit ilang ulit mang iswipe. Ang tunog ng error ay paulit-ulit na nag-echo sa buong silid. Parang sinasabi ng universo. Ang maskara ng yaman ay hindi kailanman kayang takpan ang kakulangan ng puso. Hindi ko alam kung bakit. Ngunit isang banayad na ngiti ang lumabas sa labi ko. Hindi ngiti ng pang-uyam, kundi ng pagkakaunawa. Lahat ng ito ay bahagi ng gising. Ang gabi ng Pasko ay hindi tungkol sa handaan, kundi sa kung sino ang natutong manahimik, nang hindi nabubura ang kabutihan sa loob niya. Tinalikuran ko ang liwanag ng restoran. At habang naglalakad palayo, naririnig ko pa rin ang mahinang tugtog ng violin sa loob. Ngunit sa bawat hakbang ko, ang musika ay tila napapalitan ng mas banayad na himig. Ang himig ng kapayapaan. Pag-uwi ko ng gabing iyon, hindi galit ang sumalubong sa akin, kundi katahimikan. Ang bahay ay puno ng ilaw. Ngunit sa loob ko, parang may ilaw ding unti-unting pinapatay. Naupo ako sa tabi ng bintana. Mula roon, tanaw ko ang mga parol na kumikislap sa kalye. Nakakatawang isipin. Ang liwanag ng Pasko ay kayang tumagos sa salamin. Ngunit hindi laging sa puso. Naramdaman kong nag-vibrate ang telepono. Isang mensahe mula kay Luis. Maikli. Sorry, akala ko ayaw mong sumama. Busy ka raw, sabi ni Mama. Walang emosyon ang mga salita. Pero ramdam ko ang bigat ng mga ito. Hindi ito galit, ito ay pagod. Pagod sa palaging pag-unawa. Pagod sa palaging paghihintay na mapansin. Tumugon ako, hindi para magtalo, kundi para tapusin ang isang bilog na matagal nang umiikot. Hindi ako galit, Luis. Pero sana sa susunod, huwag kang mag-assume para sa akin. Alam kong marunong akong magdesisyon para sa sarili ko. Pag-send ko ng mensaheng iyon, parang may isang mabigat na bato ang naalis sa dibdib ko. Hindi ito pagtatapos, ito ay unang hangganan. Isang paalala na minsan, ang tahimik na pagtindig ay mas malakas kaysa sa malakas na pagtatalo. Lumapit ako sa altar sa sulok ng sala. Sinindihan ko ang isang kandila. Habang sumasayaw ang apoy, bumulong ako ng isang maikling panalangin. Panginoon, turuan mo akong tumahimik ng may dignidad. Hindi dahil ako'y mahina, kundi dahil alam kong hindi lahat ng laban ay dapat salubungin ng sigaw. Sa liwanag ng kandila, nakita ko ang sarili kong nakangiti. Pagod, pero may kapayapaan na hindi kayang ibigay ng kahit sinong pamilya. Ng kahit sinong paghingi ng tawad. Ang gabi ay nanahimik. Ngunit sa loob ko may bagong liwanag na nagsisimula. Liwanag ng paggalang sa sarili. At doon ko natutunan. Ang unang hangganan ay hindi pader, kundi pintuan ng paghilom. Kinabukasan, maaga akong nagising. Tahimik pa ang paligid. Tanging huni ng mga ibon sa labas ng bintana. At amoy ng bagong timplang kape ang gumigising sa akin. Habang nakaupo ako sa mesa, bumalik sa isip ko ang
Tawag ni nanay kagabi. Ang tinig niyang puno ng pag-aalala. Ngunit may kakaibang katiyakan. May alam siya na hindi ko pa nakikita. At marahil, iyon ang tinig ng intuition. Na laging nauuna bago ang paliwanag. Dinala ako ng mga hakbang ko sa bangko. Maaga pa, ngunit abala na ang mga tao. Mga kamay na naglalabas ng withdrawal slip. Mga matang nagmamadali. Ako, tahimik lang. Hawak ang maliit na papel na may numero ng pila. At ang pusong nanginginig sa pagitan ng kaba at kalinawan. Tinawag ang pangalan ko. Isang pamilyar na mukha ang sumalubong. Si Tita Ellen, dating kaibigan ni nanay. Na matagal nang nagtatrabaho roon. Umiti siya at sa likod ng ngiting iyon. May halong pag-aalala. Mara, buti at pumunta ka agad. May ilang dokumento dito na dapat mong malaman. May mga credit line. At account na nakapangalan sa'yo. Pero hindi ikaw ang pumirma. Parang huminto ang oras. Tinignan ko ang mga papel. Nandoon nga ang pangalan ko. Ang pirma. Ngunit hindi yon akin. Tahimik akong tumingin sa kanya. Anong ibig sabihin nito, tita? Huminga siya ng malalim. May mga transaksyon na ginawa gamit ang pangalan mo. Posibleng mula sa kumpanya ng pamilya ng asawa mo. Hindi pa huli ang lahat. Pero kailangan mo nang mag-ingat. Sa sandaling iyon, naramdaman kong parang bumagsak ang lahat ng tiwala. Na itinayo ko sa mga taong tinawag kong pamilya. Ngunit kasabay ng pagkabasag na yon, may kakaibang lakas na umusbong. Hindi ako umiyak. Hindi ako sumigaw. Tanging isang mahinang bulong lang ang lumabas sa labi ko. Salamat, Panginoon. Dahil kahit sa gitna ng panlilinlang, may mga kamay pa ring ginagamit mong magpapaalala ng katotohanan. Lumabas ako ng bangko na tila mas magaan. Hindi dahil maganda ang balita, kundi dahil alam kong masakit man, totoo ito. At ang katotohanan, kahit gaano kasakit, ay laging simula ng paggaling. Habang naglalakad pa uwi, napatingin ako sa langit. Makulimlim ang ulap. Ngunit sa pagitan nito, may munting sinag ng araw na sumisilip. At naisip ko, marahil ganoon din ang buhay. Kahit natatakpan ng ulap ng pagtataksil, ang liwanag ng katotohanan ay laging marunong humanap ng puwang. Pagbalik ko sa bahay, ang unang tunog na bumungad sa akin ay hindi musika, kundi ang mahinang langit-ngit ng kahon sa ilalim ng mesa. Doon ko itinatago ang mga lumang sulat. Mga alaala ng mga panahong naniniwala pa ako na sapat ang pagmamahal para ayusin ang lahat. Binuksan ko ang kahon. Isa-isa kong hinawakan ang mga sobre. May ilan na may petsa ng mga anibersaryo. May iba na may mga sulat na hindi ko kailanman na ipadala. Mga salitang sinulat ko sa gitna ng luha. Ngunit piniling huwag ipadala. Dahil alam kong minsan, ang katahimikan ay mas mabuting sagot kaysa paliwanag. Binasa ko ang isa. Luis, hindi ko hinihingi ang perpektong buhay. Gusto ko lang ng totoo. Hindi ko kailangan ng malaking bahay. Gusto ko lang ng tahanan. Hindi ko kailangan ng regalo. Gusto ko lang ng presensya. Huminto ako. Naramdaman kong parang humigpit ang lalamunan ko. Ang mga salitang iyon noon ay panawagan. Ngayon, naging paalala. Na minsan, hindi naman talaga sila ang iniintay nating marinig. Kundi ang sarili nating tinig na matagal nang nananahimik. Ibinaba ko ang sulat. At sa halip na ipagpatuloy ang pagbabasa, kumuha ako ng bagong papel. Ngayon, hindi para sa kanya, kundi para sa sarili ko. Mara, salamat sa pananatili kahit masakit. Salamat sa pagtahimik kahit kaya mong sumigaw. Ngayon, hindi mo na kailangang ipaglaban ang puwang mo sa buhay ng iba. Sapagkat narito ka. At sapat iyon. Habang isinusulat ko iyon, ramdam kong may luhang dahan-dahang gumulong sa pisngi ko. Ngunit iba na ito. Hindi luha ng kawalan, kundi luha ng pagbitaw. Lumipas ang ilang minuto. At sa katahimikan ng hapon, narinig ko ang
Tunog ng hangin na humahaplos sa mga kortina. Parang may bulong mula sa loob ng puso ko. Hindi lahat ng hindi na ipadala ay sayang. May mga sulat na itinakda lang upang ikaw mismo ang makabasa. Umiti ako. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakaramdam ako ng kapayapaan. Yung uri ng kapayapaang hindi galing sa labas, kundi sa tahimik na pagpayag ng kaluluwa. Na hindi kailangang maintindihan ng lahat para gumaling. Pagbalik ko sa bahay, ang unang tunog na bumungad sa akin ay hindi musika, kundi ang mahinang langit-ngit ng kahon sa ilalim ng mesa. Doon ko itinatago ang mga lumang sulat, mga alaala ng mga panahong naniniwala pa ako na sapat ang pagmamahal para ayusin ang lahat. Binuksan ko ang kahon. Isa-isa kong hinawakan ang mga sobre. May ilan na may petsa ng mga anibersaryo. May iba na may mga sulat na hindi ko kailanman naipadala. Mga salitang sinulat ko sa gitna ng luha. Ngunit piniling huwag ipadala. Dahil alam kong minsan, ang katahimikan ay mas mabuting sagot kaysa paliwanag. Binasa ko ang isa. Luis, hindi ko hinihingi ang perpektong buhay. Gusto ko lang ng totoo. Hindi ko kailangan ng malaking bahay. Gusto ko lang ng tahanan. Hindi ko kailangan ng regalo. Gusto ko lang ng presensya. Huminto ako. Naramdaman kong parang humigpit ang lalamunan ko. Ang mga salitang iyon noon ay panawagan. Ngayon, naging paalala. Na minsan, hindi naman talaga sila ang iniintay nating marinig, kundi ang sarili nating tinig na matagal nang nananahimik. Ibinaba ko ang sulat. At sa halip na ipagpatuloy ang pagbabasa, kumuha ako ng bagong papel. Ngayon, hindi para sa kanya, kundi para sa sarili ko. Mara. Salamat sa pananatili kahit masakit. Salamat sa pagtahimik kahit kaya mong sumigaw. Ngayon, hindi mo na kailangang ipaglaban ang puwang mo sa buhay ng iba. Sapagkat narito ka. At sapat iyon. Habang isinusulat ko iyon, ramdam kong may luhang dahan-dahang gumulong sa pisngi ko. Ngunit iba na ito. Hindi luha ng kawalan, kundi luha ng pagbitaw. Lumipas ang ilang minuto. At sa katahimikan ng hapon, narinig ko ang tunog ng hangin na humahaplos sa mga kortina. Parang may bulong mula sa loob ng puso ko. Hindi lahat ng hindi na ipadala ay sayang. May mga sulat na itinakda lang upang ikaw mismo ang makabasa. Umiti ako. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakaramdam ako ng kapayapaan. Yung uri ng kapayapaang hindi galing sa labas, kundi sa tahimik na pagpayag ng kaluluwa. Na hindi kailangang maintindihan ng lahat para gumaling. Pagkaraan ng ilang araw, dumating ang sandaling hindi ko na kayang ipagpaliban. Panahon na upang magharap, hindi para mag-away, kundi upang magpahayag ng katotohanan. Umupo kami sa maliit naming sala sa gitna ng katahimikan. Walang musika, walang sigaw. Tanging dalawang taong dati magkasama sa pangarap. Ngayon ay magkalayo sa pagitan ng mga lihim na hindi na kayang itago. Tahimik si Luis, nakayuko, tila hinahanap ang tamang salita. Ako naman huminga ng malalim. At sa unang pagkakataon, naramdaman kong hindi ko kailangang patunayan ang sarili ko. Kailangan ko lang magsalita ng may kabutihan. Luis, sabi ko. Mahina pero matatag. Hindi ko hinahanap ang perpektong asawa. Hinahanap ko lang ang katotohanan. Hindi ko kailangan ng paliwanag na maganda sa pandinig. Gusto ko lang ng totoo kahit masakit. Itinaas niya ang ulo. May luha sa gilid ng mata niya. Hindi ko ginusto na mapunta tayo rito. Mahina niyang tugon. Sinubukan kong ayusin pero natakot akong sabihin ang totoo. Tumango ako. Hindi ko na siya tinanong kung alin doon ang takot o ang kasinungalingan. Alam kong pareho silang may ugat sa takot na mawalan. At minsan, ang takot ay mas mapanira kaysa kasalanan. Tahimik muli. Sa pagitan ng katahimikan, naririnig ko ang mahinang pagpatak ng ulan sa bubong. Tila sinasabi ng langit. Hindi kailangang sumigaw para marinig. Ang totoo, laging marunong magsalita ng banayad. Lumapit ako sa bintana. Tumingin sa ulan at dahan-dahang nagsalita.
Hindi kita kaaway, Luis. Pero hindi ko rin kailangang manatili sa isang laban. Kung ako lang ang lumalaban ng tapat. Pagkatapos noon, tumingin siya sa akin. Hindi bilang asawa, kundi bilang taong alam niyang. Hindi na niya kayang kontrolin. Umiti ako ng banayad. Hindi ngiti ng panalo, kundi ng pagpapalaya. Habang umuulan sa labas, ramdam ko sa loob ang kakaibang kalinawan. Hindi ko alam kung anong mangyayari bukas. Pero sigurado ako sa isang bagay. Hindi ko na kailangang bumalik sa dati. Dahil sa sandaling iyon, natagpuan ko na ang lakas ng katahimikan. Kinabukasan, maaga akong nagpunta sa isang opisina sa lungsod. Hindi ito bahay ng kamag-anak, hindi simbahan. Ito ay tanggapan ng abogado. Habang nakaupo ako sa harap ng mesa, ramdam ko ang bigat ng bawat papel na nasa harapan ko. Mga dokumentong magpapahiwalay ng buhay na minsan kong inakalang habang buhay. Ngunit sa ilalim ng bigat na yon may kakaibang gaan. Parang sa wakas, tinig ko na mismo ang naririnig ko. Hindi boses ng takot o ng ibang tao. Tahimik kong sinabi sa abogado. Gusto ko lang ng maayos na proseso. Walang sigawan, walang paghihiganti. Gusto ko lang ng hangganan. Tumingin siya sa akin, marahil nagulat. Marami na siguro siyang nakitang kliyenteng dumating dala ang galit. Ngunit bihirang makita. Ang isang taong dumating dala ang kapayapaan. Sigurado ka ba, ma'am? Tanong niya. Hindi mo gustong isama ang mga ebidensyang makakasira sa kanya? Umiti ako ng banayad. Ang gusto kong masira ay hindi siya, kundi ang tanikala na matagal ko nang pinapasan. Sa mga salitang iyon, ramdam kong bumalik ang dignidad na matagal nang pinatahimik. Hindi ako mahina. Pinipili ko lang na gumaling. Hindi gumanti. Paglabas ko ng opisina, ang araw ay nakasilip sa pagitan ng mga ulap. May mga taong nagmamadali sa kalsada. Mga businang nag-aagawan ng daan. Pero sa loob ko, kakaibang katahimikan ang namayani. Habang naglalakad ako, naalala ko ang turo ni nanay noong bata pa ako. Anak, kapag alam mong nasa tama ka, hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Kaya't sa halip na mag-ingay sa social media, sa halip na maglabas ng sama ng loob sa publiko, pinili kong manahimik. Ipinasa ko sa batas ang dapat sa batas. At ipinagkatiwala ko sa Diyos ang natitirang sakit. Dahil may mga laban na hindi nasusukat sa dami ng sumuporta sa'yo, kundi sa gaan ng dibdib mo matapos mong lumaban. At sa araw na yon, sa gitna ng magulong syudad, ramdam kong tahimik akong nanalo. Hindi laban sa kanya, kundi laban sa sarili kong galit. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga dokumento, tumunog ang telepono. Isang mensahe mula sa numerong matagal ko nang hindi nakikita. Si Riva, pinsan ni Luis. Tahimik akong napahinto. Matagal ko na siyang hindi nakakausap. Dahil tulad ng iba sa pamilya nila, unti-unti rin siyang nawala sa aking paligid. Binuksan ko ang mensahe. Maikli lang pero mabigat. Ate Mara, alam kong wala akong karapatang magsalita. Pero gusto kong humingi ng tawad. Hindi ikaw ang dapat masaktan. May mga bagay na hindi ko na kayang dalhin sa konsensya ko. Napahina ako ng malalim. Ang bawat salita ay parang piraso ng puzzle na matagal kong hinahanap. Hindi ko kailangan ng paliwanag. Ngunit sa kaloob-looban, alam kong darating din ang araw na ito. Maya-maya, tumawag siya. Ang tinig niya ay nanginginig. Tila nag-aalangan sa pagitan ng hiya at kagaanan. 8. May mga dokumentong pinapirmahan kay Luis noon. Pero may mga lagda ring ginamit na hindi sa kanya. Alam ni Mama, pero pinili naming manahimik. Hanggang sa nakita ko ang pangalan mo sa isa sa mga papel. Doon ko na hindi kinaya. Tahimik lang akong nakikinig. Wala akong inihandang tugon. Wala akong galit na ipupukol. Tanging ang puso ko lang na marunong nang makinig. Nang walang hatol. Riva, mahinahon kong sagot. Salamat sa katapatan mo. Hindi ko na kailangan ng paliwanag. Pero gusto kong sabihin ito. Ang pag-amin mo ay hindi huli. Isa itong simula. Sa kabilang linya, narinig ko ang hikbi niya.
Patawarin mo ako, ate. Wala kang kailangang bayaran, Riva. Lahat tayo. May oras ng pagkaligaw. Ang mahalaga, natagpuan mo muli ang liwanag. Matagal kaming nanahimik. Sa pagitan ng katahimikan, ramdam ko ang bigat ng kanyang luha. At ang gaan ng pag-amin. Pagkatapos ng tawag, tumingin ako sa kandilang nakasindi sa altar. Ang apoy ay kumikislap. Parang sumasayaw sa hangin. At sa bawat pag-indayog nito, parang sinasabi ng universo, kapag may isang taong pumili ng katotohanan, kahit isa lang, gumagaan ang mundo. Umiti ako ng banayad. Hindi dahil tapos na ang laban, kundi dahil alam kong nagsisimula ng gumaling. Ang mga sugat na hindi kailanman nakita ng mata. Isang hapon, habang inaayos ko ang mga papeles sa mesa, may dumating na email na walang pangalan ng nagpadala. Walang subject, walang paliwanag. Tanging isang file lang na may pamagat. Katotohanan. Sa loob ng ilang segundo, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Pinakinggan ko ito. Ang tunog ng boses ni Luis. Ang mga salitang hindi para sa akin. Mga lihim na dati pinaghihinalaan ko lang. Ngayon, naririnig ko ng malinaw. Tahimik lang ako. Walang luha, walang sigaw. Parang may bahagi ng puso kong matagal nang nasugatan. At ngayong nabuksan muli. Ang sakit ay naging banayad na lang. Hindi dahil hindi na masakit, kundi dahil natuto na itong huminga. Nang matapos ang audio, nakatitig lang ako sa laptop. Ramdam kong maaari kong gamitin yon. Isang pindot lang. At kaya kong pabagsakin ang lahat ng nagsinungaling sa akin. May mga taong magsasabing karapatan mo yan. At marahil totoo nga. Ngunit habang nakahawak ako sa mouse, may boses na mahina sa loob ko. Kung gagamitin mo ito para saktan, hindi mo ba ginawang haula ang sarili mo sa parehong kadiliman? Huminga ako ng malalim. Pinikit ko ang mga mata. At sa loob ng katahimikan, parang naririnig ko ang tinig ni nanay. Anak, kapag ang katotohanan ay ginamit sa galit, nagiging lason. Pero kapag ginamit sa kabutihan, nagiging gamot. Binuksan kong muli ang mata ko. Dahan-dahan kong inilipat ang file sa folder na may pangalan. Ebidensya sa tamang oras. Hindi ko ito tinanggal. Pero hindi ko rin ito ipinakalat. Iyon ang pagitan ng paghihiganti at katarungan. Isang linya na marunong akong igalang. Habang pinapatay ko ang laptop, narinig ko ang mahinang tunog ng ulan sa bubong. Bawat patak nito ay parang bulong ng langit. Hindi lahat ng katotohanan kailangang isigaw. Ang iba, sapat nang ipagtanggol ng tahimik. At sa gabing iyon, natulog akong mag-isa. Ngunit payapa. Dahil minsan, ang tunay na lakas ay nasa kakayahang pigilan ng kamay na gustong gumanti. At hayaang ang Diyos ang humawak ng bigat na hindi na para sayo. Makalipas ang ilang araw, ang katahimikan ay napalitan ng ingay. Isang umagang puno ng mga tawag. Mga mensaheng paulit-ulit na pumapasok sa telepono. Mga kaibigan, kakilala. Maging mga taong hindi ko kilala, lahat nagtatanong. Sa social media, may mga post na nagsimulang kumalat. May mga larawan. May mga kwento na walang buo. At may mga salitang ginawa para saktan, hindi para magpaliwanag. Tahimik lang ako habang binabasa ko ang mga yon. Parang binabato ng mundo ang katahimikan ko. Tinitingnan kung hanggang saan ko kayang manatiling kalmado. Ngunit sa loob ko may tinig na banayad. Kapag ikaw ay nasa katotohanan, huwag mong hayaang ang ingay ng iba ang pumalit sa tinig ng iyong kaluluwa. Isang hapon, tinawagan ako ng abogado. Ma'am, kailangan nating magsalita sa publiko. Hindi na pwedeng manahimik. Nagsimula na silang gumawa ng kwento laban sa'yo. Matagal akong natahimik bago ako sumagot. Kung kailangan kong magsalita, magsasalita ako hindi para ipagtanggol ang sarili, kundi para itama ng may dangal. Kinabukasan, dumating ang araw ng press meeting. Maliit lang ang lugar. Isang
Mesa, ilang kamera, at mga matang naghihintay ng drama. Ngunit wala akong dinalang luha. Wala ring galit. Tanging katotohanan. At isang puso na marunong ng manahimik. Tumayo ako sa harap nila. Huminga ng malalim. At nagsimula sa pinakamahinahong boses na kaya ko. Hindi ko kailangang sirain ang sinuman para ipagtanggol ang sarili. Ang katotohanan ay nandito. At handa ko itong ipakita. Hindi para manira. Kundi para matapos na ang maling akala. Ipinakita ko ang mga dokumento. Malinis, totoo, tahimik. Walang sigawan, walang drama. Pagkatapos, yumuko ako ng bahagya at sinabi, ang laban kong ito ay hindi laban ng galit, kundi ng dignidad. Hindi ko hilingin ang kapahamakan ng kahit sino. Ang hiling ko lang ay hangganan. Tahimik ang silid matapos iyon. Walang palakpakan, walang camera flash. Tanging katahimikan. Yung uri ng katahimikang dumadapo. Kapag nagsalita ang isang taong totoo. Kahit walang sigaw. Pag-uwi ko, tinanggal ko ang make-up sa harap ng salamin. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang sarili kong hindi takot. Hindi sugatan. Kundi malaya. Isang umaga, habang nag-aayos ako ng mga papeles sa mesa, bigla akong nakaramdam ng kakaibang hilo. Akala ko'y pagod lang. O baka dahil ilang gabi na rin akong kulang sa tulog. Ngunit nang lumipas ang ilang minuto, at hindi pa rin mawala ang bigat sa dibdib, napagpasyahan kong magpatingin sa doktor. Tahimik ang klinika. Amoy antiseptic, malamig ang hangin. At sa bawat segundo ng paghihintay, parang humahaba ang oras. Nang sa wakas ay lumabas ang doktor. Nakangiti. Siya, isang ngiting mahinahon. Ngunit may dala ring pagbabago sa buhay ko. Elre Ramos, sabi niya. Congratulations. You're 2 months pregnant. Parang huminto ang mundo. 2 salita lang ang umikot sa isip ko. Buhay at panibago. Tahimik akong nakaupo sa silya. Hawak ang maliit na papel na may resulta. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o matutuwa. Pero sa ilalim ng lahat ng emosyon, may isang damdaming malinaw. Kapayapaan. Pag-uwi ko, nag-init ako ng isang tasa ng salabat. Umupo ako sa harap ng bintana. At habang pinapanood ang ulan, pinagmasdan ko ang sarili kong mga kamay. Ang parehong kamay na dati nanginginig sa galit. Ngayon ay marahang humahawak sa tiyan. Na para bang gustong sabihin. May dahilan pala ang lahat ng ito. Unti-unting dumaloy ang luha sa aking pisngi. Hindi dahil sa takot. Kundi dahil sa pag-unawa. Anak, mahina kong bulong. Dumating ka sa panahong akala ko tapos na ang lahat. Pero siguro, ikaw ang paalala. Na kahit sa gitna ng pagkasira, may bagong buhay na tumutubo. Sa gabing iyon, bago matulog, isinulat ko sa aking journal. Hindi ko pipilitin ang nakaraan. Hindi ko hahayaang galit ang magturo sa iyo ng mundo. Ipapakita ko sa iyo na may lakas sa kabaitan. May tapang sa katahimikan. At may pag-asa sa bawat dulo ng sakit. Habang nakahiga, narinig ko ang mahinang tibok ng puso ko. At sa bawat tibok, tila may kasabay itong mas banayad na ritmo. Ang tibok ng isa pang buhay sa loob ko. At doon ko naramdaman ang kakaibang uri ng kaligayahan. Hindi yung sumisigaw. Kundi yung dumarating sa katahimikan. Parang bulong ng langit. Sa gitna ng lahat ng pagtatapos, may simula palang naghihintay. Kinagabihan habang nakahiga ako sa kama. Tahimik kong pinakinggan ang kaluskos ng ulan sa bubong. Ang bawat patak nito, parang kumpas ng oras na marahang nagsasabing, lahat ay lilipas, anak, pero hindi lahat ng pag-ibig nawawala. Sa tabi ng kama, nakabukas pa rin ang maliit kong journal. Nakasulat doon ang 3 pangungusap. Napaulit-ulit kong binabasa. Parang panata sa sarili. Hindi ko gagawing sandata ang bata. Hindi ko hahayaang galit ang magbigay ng pangalan sa kanya. Ako at siya ay matutong huminga ng magkasabay.
Bawat salita, isang pagbitaw. Bawat titik, isang paalala. Na ang pagiging ina ay hindi tungkol sa pag-angkin, kundi sa kakayahang magmahal nang walang takot. Sa mga susunod na araw, marami ang nagtangkang magbigay ng payo. May nagsabing, ipaglaban mo. Gamitin mo iyang bata bilang pruweba. May iba namang nagsabing, huwag mong ituloy. Mahirap mag-isa. Ngunit sa gitna ng lahat ng boses, pinili kong makinig sa pinakatahimik. Ang boses ng loob ko. At sinabi nito, Mara, hindi mo kailangang ipaliwanag ang pagpili mo. Dahil minsan, ang pinakamalakas na desisyon ay iyong ginagawa sa gitna ng katahimikan. Kaya't dumating ang araw na ako mismo ang humarap sa salamin. Hinaplos ang tiyan ko. At marahang bumulong. Hindi kita. Ipinaglaban-laban sa kahit sino. Ipinaglaban kita para sa atin. Para sa kapayapaan. Para sa panibagong simula. Simula noon, bawat umaga ay naging pagkakataon para huminga ng mas mahinahon. Naglakad ako sa parke. Nakinig sa paglipad ng mga ibon. At sa bawat hakbang, nararamdaman kong may kasabay akong lumalakas sa loob ko. Hindi ko alam kung ano ang darating. Pero alam kong handa akong salubungin ito. Hindi bilang biktima, kundi bilang isang ina na marunong nang pumili ng kapayapaan, kahit walang kasiguraduhan. At sa araw na yon, habang pinagmamasdan ko ang liwanag ng araw na sumisilip sa ulap, ngumiti ako at mahina kong sinabi, ito ang desisyon ko. Hindi ang maghiganti, kundi ang maghilom. Hindi ang magtanim ng galit, kundi ng pag-asa. At sa gitna ng katahimikan, tila may marahang tinig na sumagot mula sa loob ko. At dahil pinili mong magmahal ng walang takot, ikaw ay malaya. Lumipas ang mga buwan. Tahimik na nagbago ang mga araw ko. Hindi na puno ng tawag, hindi na puno ng paliwanag, kundi mga sandaling payapa. Mga ritmong marahan na parang sinadya ng langit para ako ay muling matutong mabuhay. Lumipat ako sa isang maliit na apartment sa tabi ng parke. Walang marangyang dekorasyon. Ngunit bawat sulok ay amoy kahoy at liwanag ng umaga. Dito, natutunan kong ang tahanan ay hindi kailangang malaki. Ang mahalaga, tapat. Tuwing umaga, bumabangon ako bago sumikat ang araw. Pinakikinggan ko ang mga ibon. Hinihigop ang amoy ng bagong kape. At marahang hinahaplos ang tiyan ko. Ngayon ay bilog na bilog. Parang mundo kong unti-unting muling nabubuo. May mga araw na lumalapit pa rin ang alaala. Ang sakit, ang pagtataksil, ang mga tanong na walang sagot. Ngunit sa halip na itaboy sila, inaanyayahan ko silang maupo sa tabi ko. Hinahayaan kong dumalaw. At pagkatapos, hinahayaan ko ring lumisan. Dahil ganoon pala ang paghilom. Hindi ito biglaan. Hindi ito isang araw ng milagro. Ito ay marahang pagbitaw sa bawat sugat. Hanggang sa isang araw, mapansin mo na lang na hindi na siya masakit. Tuwing hapon, nagdidilig ako ng halaman sa maliit kong balkonahe. Habang tumatama ang sinag ng araw sa mga dahon, parang naririnig ko ang bulong ng hangin. Kita mo, anak, gumagaling ka na. Sa mga gabing mahaba, nagbabasa ako ng mga pahina ng Dhammapada. O simpleng nakikinig sa tunog ng ulan. At sa bawat patak nito, para bang sinasabi ng langit, ang sakit ay ulan lang. Kailangan mong hayaang umulan para lumago ang lupa sa loob mo. At lumago nga ako. Hindi sa paraang nakikita ng mundo, kundi sa paraang alam ng kaluluwa ko. Mas mahinahon, mas marunong, mas mapagpatawad. Ngayon, kapag may mga tao akong nakakasalubong at nagtatanong, paano mo nagawa, Mara? Paano ka nakabangon? Ngumiti lang ako at sagot ko lagi. Hindi ko pinilit. Pinayagan ko lang. Dahil minsan, ang paggaling ay hindi tungkol sa kung gaano kabilis mong bumangon, kundi kung gaano kahinahon mong tinanggap na ang lahat ng bagay, pati sakit, ay dumarating para turuan kang maging mas buo. At sa katahimikan ng huling hapon ng taon,
Habang pinapanood ko ang paglubog ng araw sa likod ng mga puno, napangiti ako. Wala nang galit. Wala nang takot. Tanging isang banayad na bulong mula sa puso ko. Salamat, Panginoon. Sa sakit na nagturo sa akin kung ano ang tunay na pag-ibig. Sa isang hating gabi, nakatayo ako sa balkonahe ng apartment ko. Ang buwan ay nasa kalagitnaan ng kanyang daan. Ang hangin ay malamig. At ang lungsod ay tahimik na rin. Ngunit sa loob ko may isang apoy ang dahan-dahan nang lumalakas. Kumuha ako ng isang baso ng tubig, malinis, walang bula. Tulad ng damdaming banayad na unti-unting sumisilay sa puso ko. Hawak ko ito ng marahang 2 kamay. At pinagmamasdan ang mga patak ng hangin na nagpapasilay sa ibabaw ng baso. Habang hinihigop ko ang tubig, naalala ko ang unang gabi. Ang larawan sa handaan. Ang tawag ng nanay. Ang bangko. Ang sulat na hindi na ipadala. Ang katahimikan na natagpuan ko sa sarili ko. Ngayon, ang tubig na ito ay hindi lamang likido na nagbibigay sigla. Ito ay simbolo ng aking paglalakbay. Mula sa pagkabigo sa sakit, sa pagtanggap, sa pagpili ng hangganan, sa paglago, at sa pag-angat. Habang tumitipa ang ilaw ng buwan sa baso, napangiti ako. Hindi ako nagplano na maging ganito kalaya. Hindi ako naghiling ng dramatikong pagbabalik. Sa halip, hinayaang mangyari ang pagbabago. Dahan-dahan, tahimik, may pag-asa. Lumingon ako sa silid. Naroon ang aking notebook. Ang mga sulat na hindi naipadala. Ang mga dokumentong naayos. Ang kandilang patay na ngayon ay naging sagisag ng liwanag. Ngumiti ako muli. Dahil lahat ng ito ay bahagi ng isang kwento. Ng isang buhay na hindi perpekto. Ngunit tunay. Binitawan ko ang baso, iniwan ko ito sa labas ng balkonahe. Sa gilid ng mesa. At tumayo ako ng listo. Hindi dahil kailangan kong magpasya pa. Kundi dahil alam kong handa na. Ako. Sa huling hibla ng gabi. Hinayaan kong ang liwanag ng buwan at ang lamig ng hangin. Ang magsabi ng isang kaunting panalangin. Anak ng liwanag. Salamat ka sa paglakbay. Hindi ka na bata na lamang. Nakikinig sa ingay. Ngayon, marunong ka ng manahimik. Marunong kang magmahal ng walang paghihintay. At higit sa lahat, marunong kang magpakita ng kabutihan. Sa sarili mong puso. Habang bumabalik ako sa loob ng bahay, narinig ko ang tunog ng puso ko. Mahina ngunit tiyak. Isang tibok na nagsabi, ako ay buhay. At doon, sa ilalim ng bulan, nangako ako sa sarili ko. Hindi ko nahahayaang matigil ang kwento ng aking paghilom. Magpapatuloy ito sa bawat araw, bawat sinag ng araw, bawat tibok ng puso. Ito ang huling baso ng tubig. Hindi pagtatapos, kundi paanyaya sa bagong umaga.